Tapos mamaya tayo magkwentuhan. Hindi ata kakayanin ulit na tapusin ngayon. So kailangan nating mag-Wednesday session pa, ang haba pala ng lesson 10 natin. So tinitingnan ko tong part na pag-aaralan natin ngayon medyo exposition rin siya. Kaya I think hindi natin matapos lahat ngayong gabi. But before we start, manalangin tayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat that we are here again to sit down and reflect, Lord, sa aming way of evangelism, our obedience sa iyo, Lord, our practices, mga ginagawa namin, and Lord. We want to reflect more, O Lord, and we want to communicate more of your goodness, your grace na natanggap namin, ang kaligtasan na natanggap namin, Lord. We pray, Lord, na you will use these lessons, Lord, to open our eyes, give us ideas, Lord, on how to communicate it better. I-bless mo ang bawat isa sa amin, yung mga kasama namin, Lord, na on the way pa lang, you protect them, Lord, at yung mga kasama namin na manonood sa online recorded, I pray, Lord, that ikaw rin ang gumabay sa kanila. We ask the Holy Spirit to guide us into all truth. This we pray in Jesus' name. Amen. So magandang gabi sa ating lahat. Nandito tayo sa session 10. Session 10B. Session 10B kasi nag-session 10A tayo, yung part 1 noong last time. So balikan ko lang yung big idea. Yung big idea kasi ng session 10, itong evangelism find its beginning, middle, and end not in techniques, strategies, or programs. So, hindi mga technique, strategies, or program ang pinakapunto ng evangelism. Ang pinakapunto nito is in the captivating beauty of Jesus Christ. We proclaim a good news. We proclaim Jesus Christ is a good news. He is a good news to this earth, sa mundo natin. And that is the center of evangelism. So, strategies is the way kung paano natin i-communicate, pero let us not forget yung pinaka-center niya. So, yun yung pinaka-punto ng session 10 natin ngayon. And last session, pinag-aralan natin yung the problem of displaced affection. Nagtutuon tayo dito sa context ng Revelations 2, verse 1 to 5, yung the Church of Ephesus. Na-discuss natin yan, and may mga contextual rin na na-discuss natin last time. But ngayong gabi, dito tayo sa part 2, yung biblical foundations, the beauty of Jesus as the evangelistic center. So, yung pag-communicate natin, yung binabahagi natin, yung kagandahan ng Panginoon. Anong maganda sa Kanya? Anong good news sa Kanya? Or anong mabuti sa binabahagi natin? Ang ibinabahagi natin, of course, there is an event, yung pagpunta niya sa cross at yung pag-resurrect niya, that is an event. But actually, the beauty, effect lang yung mga yun eh. The beauty is in the core of His being. On His being righteous and at the same time being loving, being gracious. Na yung pagparito niya dito sa mundo, yung pag-alay niya ng buhay sa cross, all of those are expressions ng kagandahan ng Panginoon. So sa John 12:32, sabi dito, when I am lifted up from the earth, and when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Pansinin natin yung verses na yon. Ang sinasabi ni Jesus Christ ang magko-convince, ang magdodraw sa mga tao sa kanya, hindi yung mga argument niya. Of course, napakatalino ng Panginoon. He is the best debater, laging butata, laging supalpal yung mga the best of minds ng Israel during that time. Talagang they are left with kahit yung mga tricky questions nila, Jesus Christ is way ahead sa kanila. Sabi nga ni Jesus Christ, someone greater than Solomon is here. So, yun. Hindi yung methods niya ng pag-reach sa mga tao, yung magdodraw sa mga tao. Though,
yung ways ng Panginoon talagang nangingibabaw. He is called a friend of sinners. Bakit siya lalapitan ng sinners? Holy men are minsan nga ang mga tao, 'di ba, pag niyaya mo sa simbahan, huwag na, masunog ako doon. Parang ganoon yung mga salitang lumalabas sa bibig nila. Pero si Jesus Christ, alam nila he is a holy man. But people who are sinners, tax collectors, itong mga ayaw lapitan ng mga Pharisees or the holy peoples during those times, religious people during those times. Though Jesus is genuinely holy, yet they flock around him. So talagang yung reach niya, yung way niya to deal with people, talagang way ahead rin. Hindi rin sinasabi na my followers techniques will attract all people. Though ang church, we always discuss, especially sa lessons rin natin, pinag-aaralan rin natin ang strategy. Pero yung word of the Lord Jesus Christ dito, yung sabi niya, he says, I will draw all people to myself. Siya mismo yung magdodraw ng people palapit sa kanya. Hindi yung arguments niya, hindi yung methods niya, hindi yung techniques, but he himself. It is his very being. So, kaya ang ini-expound natin, iniintindi natin, who is the Lord Jesus Christ and how can we unveil him? How can we unveil this beauty before the world? Kasi pag nakita ng mundo ang Panginoon, ang kagandahang nasa kanya, yun yung aakay sa kanila na lumapit sa kanya. So, yun yung ine-expound sana natin sa mga tao. Bakit siya mabuti? So lagi nating sinasabi, God is good. Laging expression natin sa church, God is good all the time. All the time, God is good. Tapos magtawag ka na ng, paano mo nasabing God is good? Wala na. so parang ganon. We should be aware. Ito yung laging desire nawa natin masaksihan or makita yung kunti-kunti na i-unveil sa atin yung kadakilaan, kagandahan, yung natatangi sa Panginoon. So, yun. When we lift up Jesus in His beauty, He does the drawing. Siya mismo yung aakay ng tao. Actually, this is one of my philosophies in ministry. My very desire is to paint the Lord Jesus Christ. Yung sabi ko nga, ang isang philosophy ko in ministry is that to understand God and to make Him be understood. So, yung masaksihan kung sino siya, ano yung katangian niya, and ipaunawa siya sa mundo. So parang ganun yung unveiling the beauty of the Lord before the world. So yun yung pinaka kaya Pastor Imelda it's been in the church for I've been preaching for so long diyan na nandiyan si Pastora and na-observe niya na-observe siguro ni Pastora na I don't hindi correcting ng characters, hindi yung way ko na I believe na pag ina-unveil ko yung beauty ng Panginoon, who He is, how good He is, ano yung ginagawa niya, ipinapakita ko ang Panginoon sa mga tao. Because siya yung pattern, siya yung the real man, yung perfect. Walang magko-compare tayo sa kanya and being changed, yung sabi nga sa church, being changed from glory to glory after the image of Christ. Na may ko-compare mo na lang yung sarili mo na hindi kagaya ng Panginoon nito. Kailangang baguhin ko to. So parang ganun. So sinasabi ko rin sa church na kailangan ko bang pinapagalitan kayo? Kasi I believe sa generation ngayon, napansin ko to sa mga bata na minsan hindi napapalo ko sila noon napapalo ko sila noon pag mainit ang ulo mo puyat. Pero napansin ko na itong mga bata ngayon
pag nakuha mo sa pakiusap, pag naintindihan nila yung punto mo, sumusunod naman sila. Sumusunod sila. So from that perspective, I change my way of being a pastor into that. I believe na pag naunawaan ng mga tao yung gusto ng Panginoon or kung saan sila dinadala ng Panginoon, they will willingly embrace the Lord. They will willingly follow the Lord. So, yun yung pag-unawa ko, philosophy ko in ministry. So, I just describe the beauty of the Lord, bakit niya gusto ito. Kanina, in-explain ko sa preaching, yung even the law is a grace. Yun yung na-explain ko kasi yung mga laws na binigay ng Panginoon is to protect us. Yun yung mga intention niya. Yung mga laws na ginawa niya, law of kinsman redeemer, because I preach about kinsman redeemer kanina. Yun makikita mo yung puso niya na iniisip niya yung mga mamamatay, yung mababalo, na walang anak or mamamatay na yung lahi. Iniisip ng Panginoon, napaka-advance ng isip niya. Iniisip niya yung wag niyong anihin yung nasa gilid ng daan para may pagkain ng mga balo at ulila at yung mga dayuhan. Yung laws ng mga yon, it unveils the beauty of the character niya. He is so gracious na iniisip pa niya yung mga yon. Isipin mo, even yung bahay nila noon, pag magpapatayo sila ng bahay, sa second floor, sinasabi ng batas ng Panginoon doon na maglagay sila ng bakod sa paligid ng bahay nila. Bakit pati yun sinasabi ng Panginoon? Pero naisip na ng Panginoon na possible na mahulog kayo dyan. Kahit yung mga yun na laws na mga binibigay na yun, it unveils the character of the Lord. It unveils the character of the Lord. So ang daming i-unveil natin sa Panginoon. And pag maunawaan ng mga tao kung gaano yung kabutihan ng Diyos, yun mismo yung magdodraw sa kanila sa Panginoon. Minsan maraming church na sigaw dito, bira doon, and that is the picture of the tabernacle at the temple during the time of Jesus. So they attack people, even yung sinner, yung tax collector na pupunta sa temple, na ilang beses siguro bumuelo yun, na lumapit lang sa Panginoon, nakokonsensya, and sinubukan niyang pumunta doon para humingi naman ng tawad. Tapos tinabihan pa siya ng isang pariseo na nananalangin. Salamat Lord na hindi ako kagaya nitong tax collector na ito. Ako, nag-aayuno ako ilang beses sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo. Nahiya na yung kwan. That is the picture of the temple during that time. But si Jesus Christ, actually, in-unveil niya yung tunay na itsura ng Panginoon, ng Diyos Ama. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, pag nakita niyo ako, nakita niyo na ang Ama. Now, what we do is, we are unveiling also the Lord Jesus Christ. Pag nakita nila ang the Lord Jesus Christ, makikita rin nila ang Ama. And who would not be drawn to a God like that? So yun, makikita natin dito, may 4 dimension of Christ's beauty na makikita natin, hahanguin natin sa Hebrews chapter 1 verse 3. Una is the moral beauty. Moral beauty. Ang daming religious leaders sa mundo. Ang daming religious leaders. And Muhammad, ang daming religious leaders. Pero you go to morality. Alam niyo si pangalan nito? Mahatma Gandhi ng India. Sabi niya, ito comment ni Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi, isa siyang Buddhist at I think Buddhist. And ang comment niya, si Jesus Christ, sabi niya sa mga Kristiyano, I like your Jesus Christ but I don't like your Christians. I like your Jesus but I don't like your Christians. Yun yung sabi niya, yung komento niya . Kasi the morality of Jesus Christ, the moral standard of Jesus Christ, totoo. Talagang makita mo yung karakter niya. So sa Hebrews 1:3 sabi, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. So He is holy. He is holy. Yun yung one part.
He is sinless. So, hindi lang theological fact yun. It's a moral beauty of the Lord. Yun yung naglalagay sa kanya na nangingibabaw kaysa sa lahat ng, kung i-level mo siya sa religious leaders, si Jesus hindi lang siyang religious leader. He is even beyond that. So yung compassion niya, yung courage niya, the truth that he speak, actually, I am the way, the truth, and the life. Truth, he paralleled truth to himself. The grace, Communion Sunday dito sa MCWC kanina. And that is the greatest picture of God's grace, what He did on the cross. So, in all facets of the divine beauty. So, ngayon itong mundo natin na lahat, kompromiso lahat Lahat kaplastikan. Nawawala yung purity. Alam niyo, pag mailabas natin yung purity of the Lord Jesus Christ, walang kaplastikan sa kanya. What he said, he demonstrated. What he is saying, he is doing. He is walking the talk. So yun yung Panginoon natin, and that is documented. So, and of course, that is inconsistent sa mga experiences natin with Him. We have encounters with Him. So, ayan, makikita natin na na-experience pa rin natin yung grace ng Panginoon. So, Jesus is ultimately selfless. Ultimately selfless. So, the moral beauty of the Lord ay kahanga-hanga yun. So, ayan. Ang kagandahan ng Panginoon, though talagang wala siyang kapintasan. Pag sinabing kasi walang kapintasan, tagilid tayong mga may kapintasan. But, mapapansin natin na sa pangalawang aspect ng kaniyang beauty, yung sacrificial beauty, yung pagmamahal niya na ayon sa Romans 5:8, God demonstrated His own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. He is so holy. Yet, He would die for the unholy. He would die for the unholy to make us just like Him. So yun yung, kasi pag may, yung mga Pharisees, nakakaangat lang sila sa holiness kaunti. Ina-attack na nila yung mas mababa ang holiness sa kanila. That's the pangit sa Pharisee. But the Lord Jesus Christ, He is the peak of holiness. Yet, yung character niya, He dies for us. He even lay down His life for us para lang maiangat tayo sa holiness in His level of holiness. So, yun, He demonstrated His own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. So, ayan, Holy Communion Sunday ngayon. So, hindi lang rin theological mechanism itong cross na pinag-uusapan natin. So, ito yung display rin ng pagmamahal ng Diyos. So, February ngayon, Feb-ibig. And maraming puro love is in the air ngayon. but love is a language. How do you display your love? So ang Panginoon, He displayed by laying down His life for us. So ano pang mas angat doon? So self-giving love. So yung inialay niya dito sa makasariling mundo, self-helping world. So ayan, and sacrifice, pinapakita niya yung worth niya. So ayan, actually, what make me embrace the Lord is when I understood, hindi ito yung pinaka what drove me to the Lord. Yung pagkaunawa ko sa unconditional love niya, na in spite, na-realize ko na napakalayo natin dito sa moral beauty niya. Yet, He sacrificed for us para matubos tayo. So actually, this is the very thing, the beauty that captivates me. Okay? Number 3, transformative beauty. Hindi lang nag-alay ng sarili. Itong transformative beauty, parang ang Panginoon parang salon. Pag pumasok ka, pinapaganda ka niya. Parang ganun ba? Transformative beauty, the power that renews. So 2 Corinthians 3 verse 18. We all with unveiled faces contemplate the Lord's glory.
are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. So, dito sa verse na ito, sinasabi dito, according kay Paul, na ang Panginoon, sa kagandahan niya, pinapaganda niya rin tayo, tina-transform niya rin tayo. Pakunti-kunti, He changes from glory to glory. So, ayan, tinatrabaho tayo ng Holy Spirit, which comes from the Lord, who is the Spirit. Sabi dito, through the Holy Spirit. So, Jesus, hindi lang niya tayo pinatawad. He is making us beautiful. 'Di ba, yung in our doctrine ng salvation, we have the three, 'di ba? Yung justification, sanctification, and glorification. The justification, that is when He forgive us as if we never sinned because of what He did on the cross. So we just believe, we just embrace, we just accepted what He did on the cross. Yung sacrificial beauty niya. Tinanggap lang natin yung ginawa niya doon. But yung sanctification process, yan yung trabaho ng Holy Spirit ngayon eh. Actually, pinapaganda niya tayo. Lumingon tayo 10 years ago. Lumingon tayo 10 years ago. Yung itsura ng spiritual life natin. So, ayan, I don't know kung anong mga kwento natin. But I myself, pastor na ako. Am I even qualified? Pastora Eva is pastora na. Pastora na. So, does it even sink, Pastora? Nagsisink in pa ba? so kung titingnan natin yung sarili natin, hindi, but the Lord in the spiritual realm is making us beautiful as time goes by. So ayan, siguro maraming nakakakilala sa inyo and kung kunada siguro, may mga kantyaw, but in the consistency of our life, makikita rin nila later, they will be convinced. Just like Paul, si Paul ang nagsulat nito, nag-aartista lang yan. Kasi, kunwari, bait-baitan. Kunwari, kakampi. Tapos, bigla tayong aarestuhin. Wala rin naniniwala kay Paul nung simula. May mga mangilan-ngilan lang talaga. Kahit nga yung matandang sinabihan ng Panginoon na ipag-pray siya, nag-alangan rin yun eh. So, they know Paul. Si Paul, ang description niya sa sarili niya, the worst among sinners. Kasi he kills Christians. So, ayan, but the Lord make His life beautiful. So, ayan. Sa atin, kung napapangitan ka sa sarili mo, sa buhay Kristiyano, napapangitan ka, He makes all things beautiful in His time. In His time. Pero, I think lumingon tayo sa nakaraan natin. Malaki na ang pinagbago natin. Malaki na ang pinagbago natin. Ilang taon lang yan. Look for eternity. So, the Lord, darating yung panahon na we would be like the Lord Jesus Christ. So, sabi dito, we become what we behold. We become what we behold. So, di ba? Kung ano laging tinitingnan mong artista, mamaya ginagaya mo yung makeup niya. Ginagaya mo yung lipstick niya. Pag lalaki, Pastor Dennis, kung anong tinitingnan mo, mamaya kahawig ng damit mo, yung damit niya. Kahawig ng pananayo mo, yung mga tindig niya. So parang ganon. We become what we behold. And pag nakababad tayo sa Panginoon, that is also a spiritual truth. So, ayan. Ewan ko kung anong idol mo, Pastor Dennis? So, ayan, yan ang transformative beauty rin ng Panginoon. Kaya nga minsan, nakakalungkot kasi minsan hindi na-demonstrate ng the Christian world yung transformative beauty. So, minsan, hindi nakikita, kaya hindi naniniwala ang mga tao. But, of course, may mangilan-ngilan naman na we are being changed from glory to glory.
Purihin ng Panginoon by His grace. So we are being changed from glory to glory. But yan rin yung isang kagandahan ng Panginoon na He can transform anyone. He can make you be born again. So yan yung God. So transformative beauty. And yung pang-apat is the eternal beauty. Ano tong eternal beauty? Yung if you look the Lord Jesus Christ in view of eternity, makikita mo yung asta ng Panginoon. He is the King of Kings, He is the Lord of Lords, yung glory niya. So ang nakita kasi natin na picture of the Lord Jesus Christ is from the cross, the suffering servant. Ang ganda na ng suffering servant. Yung puso niyang gracious, yung puso niyang mapaglingkod, yung puso niyang mapagmahal. So, napakaganda na niyan. Pero on the other side, the eternal beauty of the Lord, Revelations 5:11 verse 40. Sabi dito, then I looked and heard the voice of many angels numbering thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. In a loud voice, they were saying, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Kahanga-hanga ang Panginoon. And I want to behold this. Yung glorification ng Panginoon rin during that time na every knee shall bow, every tongue confess. Ngayon, marami pang matitigas ang tuhod eh. Pero darating yung panahon na every knee will bow, every tongue confess that He is Lord. So, hindi lang temporal, but eternal. So siya yung center ng worship doon sa kalangitan. Siya yung sa kanya na unveil yung beauty ng God, the Godhead. Kasi siya yung naipakita sa lahat ng sannilikha. Siya yung physical and spiritual demonstrated kung who He is. So, yung eternal satisfaction dun natin makikita sa Kanya. So, ayan, yan yung eternal beauty ng Panginoon. And this is, ito sana yung panalangin natin na, Lord, masaksihan ko nawa. Para sana tayong pangalan nito, Joshua. Di ba si Moses, he stood face to face with the Lord. Nag-uusap si Moses at ang Panginoon. Si Joshua, yung kanta natin, from the cleft of the rock. Anong kanta na yon? Si Joshua, gusto niyang i-behold rin yung glory ng Panginoon. Sumisilip siya doon sa gilid ng bato. So, yan yung the beauty of the glory of the Lord. So, I think ganun rin ang reaction ni Peter nung nakita niya yung glory of the Lord dun sa Mount Transfiguration. Ewan ko bakit ganun ang reaction ni Peter. Pero sabi ni Peter, magpatayo tayo ng kubo dito. Gusto siguro ni Peter, dito na tayo manirahan. Gusto niyang tumambay in that glorious state. Parang nahiwatigan nila ang isang level ng glory ng Panginoong Hesus na namangha sila. Kasi ang dami nang nakakamangha sa Panginoon na nasaksihan nila eh. Nung nakahuli siya ng napakaraming isda. Biglang natakot si Peter kay Jesus eh. Sino ka? Makasalanan ako. Layuan mo ako. Parang ganun si Peter. Nakita niya na hindi pangkaraniwan to. Sa lahat ng talino ko, hindi ako nakahuli. Tapos, hindi this oras ng paghuli, nakahuli ako ng ganito. Iba ka. So parang ganun. Nung sinabihan ng Panginoon yung dagat at saka alon na tumigil, natakot rin sila. Because they behold another glory of the Lord. Pero dito sa part na ito na yung tawag dito, yung transfiguration of the Lord Jesus Christ. Yun yung reaction ni Peter eh. Ang ganda siguro dun. Ramdam nila yung presence of God. And sabi niya, gumawa tayo ng tirahan dito. So, ayan. So, ito sana ang pag-pray natin na may we behold ito. Pakunti-kunti maunawaan natin, makita-nawa natin ito. At ito yung i-describe natin sa mundo, ito yung i-unveil natin sa mundo
dalhin natin sila tungo sa kung saan natin nakita sa relationship sa Panginoon. So, yun yung dito. So, umikot tayo dito. I will draw all people to myself. So, and when I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. So, tayong mga Kristiyano, we lift Him up. We lift Him up in our life, in our preaching, in our ministry, in all aspect of our life. Itagtag-ay ko ni Apo Diyos. And from that, makikita ng mga tao kung sino siya. And they will be drawn to Him. So, yan yung for beauties of the Lord Jesus Christ. And may example tayo dito. Si Isaiah naman. Si Isaiah. So, sa evangelism yung pinag-uusapan nating context dito. The beauty as evangelistic force. So, imagine mo yung pagbentahin ka ng isang product, tapos hindi mo pa nakita yung product. Wala kang kaalam-alam kung ano yung product. Paano mo ibebenta ngayon yan? Paano mo ipapaliwanag? Hindi, di-deliver pa lang eh. Basta, sabon yun. Parang ganun. Paano mo mabebenta yan kung hindi mo alam? But the way pag nasaksihan natin, kaya nga ang saksi, witnesses. Sana nakita natin ang mga bagay-bagay ng Panginoon. And yun yung evangelistic force natin. So beauty as evangelistic force. Sa Isaiah 33 verse 17, sabi dito, your eyes will see the King in His beauty and view a land that stretch afar. Anong connection nito? I-reveal ng Panginoon yung beauty ng King. He is talking about the Lord Jesus Christ. At malawak ang makikita mong lupain. So anong connection yan? It has connection with the evangelistic movement ito. So seeing the King's beauty expand our vision for His kingdom. Ayan yung exposition ng verse na ito. The beauty creates longing for more of what's beautiful. So parang we want to bring this beauty to as far as we can. The beautiful King makes His kingdom beautiful. So yan. Now, sa Zechariah 9:17, iba naman yung tinutukoy nito. Sabi dito, how attractive and beautiful they will be. Now, ang tinutukoy na niya, yung mga nakasaksi, your eyes will see the King. So, yung kausap dito, yung mga may-ari ng mata. So, sila na nakasaksi sa King, magiging beautiful sila. How attractive and beautiful they will be. The transformative beauty of the Lord Jesus Christ. Kasi itong mga tumatanggap sa Panginoon, they will become beautiful sa lahat ng aspeto ng buhay. Transformation. Of course, we are not perfect now. Hindi tayo perfect. Pero sabi ko nga, lumingon tayo sa nakaraan, marami nang binago ng Panginoon sa buhay natin. And sabi dito, God's people become beautiful as they reflect their beautiful God. So the more we behold God, lalong tumatambay tayo sa presensya niya, mas lalo nating nakikita, lagi tayong naka-fellowship sa Kanya, nahahawaan tayo ng Kanyang kagandahan or glory, gano'n. So, yan. Our attractiveness as Christian comes from Christ's beauty in us. So, it does not come from our italino natin, makibagbalitaktakan. Hindi doon. Minsan nga, sabi nga ni Pastor Dong Campoy, oo, nasa Biblia yung sinasabi mo, pero yung ugali mo parang wala na. So, parang gano'n argumento ni Pastor Dong Campoy. Maraming Kristiyano raw na sa pakikipagbalitaktakan, accurate sila sa sinasabi nila sa Scripture. Pero yung ugali nila natatabingi sa karakter ng Panginoon. So, ayan. So, priority first. Actually, action speaks louder than words, sabi nga nila. The way we live, actually, ay mas nakakawin, mas nakakadraw. So, pagtalino rin lang ang pag-uusapan, maraming matatalino dyan. Pero, yung transformative beauty kasi, only God can do that.
yung talino na pag-aaralan yan. Napag-aaralan yan. Pero yung buhay natin, that's miraculous. He can transform you from glory to glory. So, ayan, beautiful communities draw people to the beautiful one. Kung yung mga communities natin, yung mga churches natin, ay naididemonstrate sa ganda ng samahan nila, actually makikita natin in the book of Acts, yun. And ang daming na idadagdag sa kanila dahil na imi-mirror nila yung beauty ng Panginoon, the unity of the triune God, and nadidemonstrate rin sa unity ng community, yung grace ng Panginoon, na i-demonstrate rin sa buhay ng mga tagasunod niya, mga alagad niya. So, ang daming na-attract and they want to join. So, imagine a church na tama naman yung preaching, tama naman yung mga teaching, pero lagi silang nag-aaway-away, lagi silang nagbabangayan, so nagplaplastikan. Walang ma-attract doon. Walang ma-attract. So yun, we pray that He will transform us. At yung transformation natin individually would be manifested in our community. So yun yung and people will come na they will say na sa community na to gusto ko mapabilang walang plastikan. They care. So I pray na sa mga churches natin dahan-dahan pakunti-kunti naya-unveil yung character ng Panginoon sa ating mga community. Of course, in individual, sa personal life natin. So that attracts. So ayan, which dimension of Christ's beauty resonates most with your personality? Ano raw ang medyong nagre-resonate sa'yo? Yung holiness ba niya? Yung sacrificial niya? Yung transformative? Or yung eternity? I don't know sa inyo. Pero sa akin, sabi ko nga kanina, dito sa sacrificial niya. I love talking about this. I love talking about this. Kasi ito, personally, ito ang gumunaw sa akin. Ito ang gumunaw sa akin na how He loves us. So, ayan. That what's resonate most sa akin. And, of course, itong transformative. Ay, ang hirap naman kasi na you talk about your transformation in life. Parang nagbubuhat ka ng bangko. Para sa akin let your life talk na lang. Ang hirap na nagsasalita. So sa akin, pag ginagamit ko ang transformative, I talk about other people. Ang hirap naman na illustrate mo yung sarili mo. Pero i-versus mo yung sarili mo sa nakaraan. Versus mo yung sarili mo sa nakaraan. Of course, yung version natin ngayon mas maganda kaysa sa version natin sa nakaraan. And that is the work of God. So, yun. I hope we can say that. We can say that. Personally, personally, nakikita ko ang gawain ng Panginoon sa buhay ko. And I thank God kasi we cannot change ourselves. February na. Ang dami na nang natin nakalimutan na New Year's resolution natin. February pa lang. Pero hindi natin namamalayan na as time goes by that we are serving the Lord, iba na pala tayo. Parang ganon. So, natatransform na tayo na hindi natin namamalayan. So, how have you experienced Christ drawing power in your life? Yung kwento ko nga, personally, sacrificial. Nung ina-explain ko sa testimony ko, personal testimony ko, ina-explain ko sa mga classmate ko yung pinaggagawa nila sa Quiapo. And I'm talking about the unconditional love of the Lord, His sacrifice on the cross. Ito yung umantig sa puso ko. Kasi parang yung lahat ng sinasabi ko bumabalik sa akin. So, ayan. He still loved me in spite of what I did to my life. So, ayan. God is so good. So, He is so beautiful in His grace. So, ayan. What would it look like for your church to become more beautiful in the sense of Zechariah? So, yung description ni Zechariah. So, yung church natin. So, I believe our churches are becoming more beautiful. CWC Hong Kong, you are being changed from glory to glory. Gumaganda ang kwento ng ating mga iglesia.
sa pagdaloy ng panahon. So, yep, I think sa aking observation sa inyo dyan sa Hong Kong, 16th anniversary ngayon, 16th anniversary. I've been with you for 3 years. I've been having fellowship with you, serving with you in the ministry for 3 years, and yung community nyo na lang, ang ganda. So, gumaganda ng gumaganda. Dumadami pa kayo. So, bukod sa magaganda na kayo, kahit nga si Brother Will, gumaganda na. So, ayan. Huwag nyo nang ipaabot. Purihin ng Panginoon. So, yep. Personally, that's yan yung nasaksihan ko in the community, the way you deal with each other, the way you work with each other. Nakikita naman sa mga posting ninyo ang saya ng community, and gaganda pa yan. Gaganda pa yan. So as we align ourselves to the programs of God. Now, worship as the engine of evangelism. And I hope we can finish this. Worship as the engine of evangelism. Yung kanina, yung beauty as evangelistic force. So, sa pangalawa kanina, yung beauty, yung pagkakita natin sa pagkasaksi natin sa beauty of the Lord, pagkaya natin nadi-describe natin yan, nakikita sa buhay natin, nakikita sa community natin, nagiging saksi yan, nagiging evangelistic force yan. Okay? So, pangatlo naman, yung worship. Yung worship as the engine of evangelism. Now, titingnan naman natin dito si Isaiah. Yung Isaiah pattern na sinasabi nila. Now, si Isaiah, nasaksihan niya rin yung glory ng Panginoon. So, natakot si Isaiah dito kasi in the common perspective of the Jews, you cannot behold God. Hindi mo makikita, hindi lagot ka pag nakita mo ang Panginoon. Kasi who can behold the holy of the holy? Yes, sabi niya. Kaya sabi dito, I saw the Lord high and exalted. So, nakita ko ang Panginoon, He is high and exalted. So, describe niya yun. So, evangelism begins with seeing God's glory. So, it's not learning strategies, learning verses. Mauubusan ka niyan. Pero alam mo, pag nakita mo ang glory ang Panginoon, na-experience mo ang Panginoon, there are so many ways to explain what you... Words are not enough. But in yung pagpapaliwanag, alam ng tao kung totoo yung sinasabi mo. Alam rin ng tao pag na-memorize mo lang yung bersikulo. Kaya nga may classmate ako, may pilyo rin May mga lumapit na mga bata raw na nag-i-evangelize. Siguro it's a program of their church. And alam na niya, siyempre, first seminary, nag-aaral ng seminary. Alam na niya na they are doing the one verse evangelism. Pilyo rin. So memorize nila yung mga strategies ng mga bata. Pero ang ginagawa niya, inilalayo niya sila sa kwan. Inilalayo niya sila sa mga bersikulo nila. Hanggang sa hindi nila alam ang pinagsasabi niya. So pinagsasabi nila. So parang siyempre, of course, mga bata yun. And of course, i-acknowledge mo rin yung boldness nila. Pero in the end, sabi ng classmate ko, sinabihan niya sila. It's better now when you share your faith, when you try to communicate the Lord. It's better na you start with your testimony. Bakit ka napahanga sa Panginoon? Bakit mo tinanggap ang Panginoon? Anong experience mo? You start with that. You talk about that. You start with your experience. And then later ka na lang doon sa kwan. Hindi yung kwan. Pag pinaikot ka nila yan, nakatsamba ka ng marunong rin sa bersikulo, makukorner ka dyan. Kasi when you use verses, people can debate with you. People can debate with you when you use verses. But when you talk about your experience in life, who can debate? That's your experience. That's yun yung nasaksihan mo. And then you are witnessing to an experience. Who can debate with you? So yun. So when you talk about your transformation, the Lord changed me, the Lord in His grace, actually, mapapansin mo naman, sina Paul, Paul is quoting
Paul is quoting verses sa mga sinulat niya na exposition. Pero alam niyo, madidebate nila yun eh. But pag pumunta si Paul sa mga experiences niya in life, so alam niyo ba na bakit napaka-strong ng mga arguments ni Paul? Because he uses his life. Ipinapasok niya rin yung life, ang mga experiences niya. Ginagamit niya yun na pang checkmate sa mga kinaka-debate niya sa sulat niya eh. So, marami diyan nagsasalita rin ng kwan, pero look at their life. So, parang gano'n. Sa akin, nakukulong ako. Itong mga pinagdadaanan ko. So yun. Si Paul, palaban yan. Pero the grace of God nadidemonstrate sa buhay niya. So, and then he talks about his experience. So, sometimes you go with that. So, I saw the Lord high and exalted. Evangelism begins with seeing God's glory, sabi natin. And then, susunod doon, worship. Worship precedes witness. So bago nag-witness si Isaiah, napa-worship muna siya. Actually, itong reaction, pag masilayan mo ang kagandahan ng Panginoon, ang susunod talaga yan, worship. So, ayan, we share what we've seen. So, before Isaiah spoke to people na nakita niya ang Panginoon, ito yung sumunod. Recognition of personal, ito yung sumunod sa kanya, worship. So, actually, I saw the Lord high and exalted. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Worship yung kwan. And dito, pag masasaksihan mo yung beauty ng Panginoon, pangalawa na makikita natin to, recognition of personal unworthiness. So, in my personal experience, it patterns dito kasi who are you, Lord? Totoo bang ganito ka? Totoo ba yung unconditional love mo? Do you still love me in spite of what I did with my life? Parang gano'n. And then I started reading scriptures, trying to understand who He is. And then makikita mo yung purity of His love, sabi nga ng ibang songs, stubborn love. It does not stop. It keeps on loving you. It keeps on following you. So yan, si Isaiah, he realized, woe to me, asipay kanya, I am ruined, for I am a man of unclean lips. I am a man of unclean lips, sabi ni Isaiah. Isaiah is a prophet, and then unclean lips. Narasawti pa nagsasok. Prophet na to, ha? So, maybe he is the most holy guy dun sa Israel. But hindi nayabay iso na ni Apo Diyos, ito yung reaction niya. I am ruined. I am of unclean lips. If masilayan natin ang kagandahan ng Panginoon, maipapamukha sa atin yung kapintasan natin. So, ayan. May tinatawanan ako nun. Ang mga babae raw, paganda raw ng paganda para hindi nalilingon sa iba yung kanilang asawa. So, may nabasa kong ganun eh. Tapos may nag-comment sa baba ng post na yun, sabi, your beauty does not make others ugly. Your beauty does not make others ugly. Pero ang Panginoon, His beauty is perfect. At pag tumabi ka, sabi, pag napakaganda mo, wag ka lang tatabi sa Miss Universe, parang gano'n. So, napakaputi mo na, wag ka lang tatabi sa Amerikano, parang gano'n. Parang gano'n tayo eh. Pag tumabi tayo sa Panginoon, na-highlight ba yung kapintasan natin? So, God's beauty exposes our unworthiness. And then, mapapansin natin dito na He is repenting. He is repenting. True worship includes repentance. So, ayan, humility makes us credible witnesses. Isaiah saw God's holiness, then His own sinfulness. So, ayan, the beauty of God, the vision of God's beauty. And then, nare-recognize natin ang personal unworthiness. And then, ang next pattern is that we experience the cleansing grace of the Lord.
So hindi nag-e-end doon. Pag nagre-repent tayo, nare-realize natin the conviction power of the Holy Spirit. Nare-realize natin yung state natin, katayuan natin. Hindi nag-e-end doon ang Panginoon eh. Yung sinasabi natin kanina na transforming beauty, na-experience natin yung cleansing grace niya. Sabi dito, then one of the seraphim flew to me with a live coal. And then indupal na diya ayan ti dila ni Isaiah. It talks about the transformation. Minsan mahirap yung baguhin ng Panginoon. Kasi hindi isang illustration na ginamit ng Panginoong Jesus yung vine and branches. And he described the Father as the gardener. And yung isang illustration doon, in order na maging fruitful yung branches, sometimes the Father will prune. Masakit yun. Actually, the cleansing grace of the Lord, masakit yan. But it is for our good. So parang, ang pangyayari kasi yan, for example, may cancer ka. And masakit ang operation, masakit ang mga processing ng kwan. But ang ginagawa ng Panginoon, He is healing you. And there are things that He will remove. Si Isaiah, yung baga ba naman, ikukuan sa dila. So, na-realize ni Isaiah kung saan yung unholiness niya. And the Lord addressed that. So, marirealize rin natin kung saan manggagaling yung unholiness natin. Saan sa bahagi sa buhay natin. And the Lord will cleanse us. So, ayan. Experiencing cleansing grace. So, ayan. Worship includes receiving grace. And ito yung tinatawag natin, the process of sanctification. It changes from glory to glory. So, receiving grace. Grace after grace. Hindi madali yan. Mamaya, sumablay ka na naman. But you confess your sin and grace again, giving. Hanggang sa mapansin mo na you overcome it. Pakunti ng pakunti yung lagi mong pagkakamali. Hanggang sa napansin mo na lang na, uy, hindi ko na nagagawa yun. So parang ganon. So cleansed people can offer cleansing. Kaya minsan, we can minister to other people, and we parang ang Panginoon, we are compassionate sa kanila, we are gracious sa kanila because we know what they are going through, and by the grace of God we are just cleansed, we are just transformed. So kaya nakaka-minister tayo sa iba na dumadaan sa dinaanan natin. So forgiven people have good news to share. So marami tayong may kwento na ako ang pinatawad ng Panginoon. Di ba yun sinasabi ni Paul? I am the worst among sinners. In the perspective of Paul, siya yung pinakamasama. If he can forgive me, mabait ka. Parang ganun sana. So forgiven people have good news to share. So sabi ko nga you should know your encounter with God. You should know what you experience about Him. The beauty that you witnessed. You behold. So, yan. Isaiah was cleansed before he was commissioned. Kung mapapansin natin dito, so, sa verse 8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And then si Isaiah, sabi niya, because of the grace that he experienced, Isaiah said, here I am, send me. Pag ma-realize natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, hindi natin namamalayan, nagbo-volunteer tayo minsan para sa Panginoon. Hindi mo namamalayan, you are serving Him. Kaya yun yung experience. Actually, that's my very experience. How can you say no to the one who is so good to you? So sabi ko, minsan, nagsisimula tayo sa utang na loob. But in the long run, no, you just want to love Him, express your love for Him in that manner. So, ayan, hanggang sa umabot sa punto na, yun, parang bayad utang na loob, kaya sumunod sa kagustuhan niya. And then, hanggang sa ma-realize mo na, no, I'm doing this, Lord, because I love you. I'm doing this, Lord, because I just want to speak of your glory, serve you because of my love for you. So, parang yun na.
Kaya gustong-gusto ko yung preaching ni Grant doon sa evening dito, yung foreigner na pumunta. Love is the main thing. Sabi niya, love is the main thing. So, yan. Worship naturally leads to mission. Worship naturally leads to mission. Napapansin niyo ba, maraming mga worship leader nagiging pastor. So, alam ko na yung next step kay Sister Rodelyn. But hindi natin namamalayan. Actually, when you are leading worship, actually you are pastor. You are guiding people towards that path. Ang iniisip kasi natin na pastoring is yung pag-handle ng church. Actually, lahat tayo are in some sense, one sense or another, we are pastoring. We are leading people towards the path of the Lord. So, ayan, i-explain ni Pastor June later, the trail makers. We are trail makers. So, ayan, worship naturally leads to mission. So, hanggang sa habang nasisilayan mo yung kabutihan ng Panginoon, gusto mong dalhin ang mga tao doon. So, ayan, seeing God's glory creates going. God sent one. So, yan, pag nasasaksihan natin yung glory ng Panginoon, hindi mo namamalayan na patungo tayo sa yung mga misyonero. So, yan, you have a mission. So, iba't iba kasi yung pagmimisyon natin. Yung iba nagiging pastor, yung iba pagiging pastor sa church, yung iba nagiging pastor sa kanilang pamilya, nagiging evangelist sa kanilang pamilya, nagiging evangelist sa kanilang mga friends. So, yun. Adoration fuels proclamation. The more we behold the glory of God, the more na napapahanga tayo sa Kanya, the more na napapasigaw tayo ng pagpapakilala sa Kanya. So, Isaiah said, "Send me." So, ayan. Yung send me came after worship. Dahil sa mga nasaksihan niya, na-experience niya. So, ayan. Yan yung pattern of Isaiah. So, kaya I have this theory. If I want the church that I am serving to become evangelist, ang gagawin ko is to unveil the Lord Jesus Christ to them. Unveil His beauty. Unveil His grace. And then hindi na mamalayan ng iba. They are talking about His grace sa kanilang children. They will become proclaimers of the Lord's goodness sa kapamilya nila, katrabaho nila. So this is actually what I'm doing in the church. So ayan, you shine. Yun lang yung sinasabi ko sa church. And alam nyo sa church, sa MCWC, ito, sabi ni Brother Ferds kanina, kasi tumatambay sila sa gate kasi ni Pastor Benny, nagkwekwentuhan sila sa umaga. Nagiging usher sila sa yun, sa malapit sa gate. Nag-shake hands and then nag-greet ng mga tao. And sabi nila, ang dami nating hindi kilala. And ako rin in the church, ang dami kong hindi kilala sa church. Ang dami kong hindi kilala. So it means people are inviting people. They are bringing their family. They are bringing their friends. And yan, iniisip ko, paano na to? Paano natin palalakihin ang church na ito? Kasi pag tinitingnan mo, medyo ngayon capacity na. So parang that's a good problem. So ayun, I believe na ang mga tao they share their faith sa kanilang family, sa kanilang friends, and they are bringing them to church. And then my prayer na pag dinadala sila sa church, and Lord, may they encounter you, may they see your beauty. Pag nagwo-worship nawa kami, Lord, dito, maramdaman nila yung presence mo. And they will keep coming back. For it. Lord, in my preaching, may I be able to portray how beautiful you are sa mga message ko para they will fall in love with you. They will seek
for more of you. So yun yung pattern na ginagawa ko in the church. So so far yun yung ginagawa ko sa church, and I want to portray who the Lord Jesus Christ is. So yan, reimagination. Reimagination. So may mga kultura tayo na napaglipasan na ng panahon. Meron pa bang humaharana ngayon? Wala na siguro itong mga, hindi na uso itong mga harana. But the concept of harana is that pupunta ka sa nililigawan mo, and then you sing songs na aantig sa kanyang puso. So we sing songs that talks about the beauty of the Lord to this world, yung mga pangangailangan nila. So wala sa panahon natin ngayon, parang kumukunti ang evangelistic songs. Kasi nung mga 1990s, 1980s, ang daming sina Steve Green, Sandy Patti, daming mga artist nun na puro they sing. Kasi ngayon ang mga Christian songwriters ngayon, nag-shift sila lahat sa praise and worship songs. Nag-shift sila lahat doon na yung songs na maantig sa puso ng mga Kristiyano na. In their parang kumukunti ang nagsusulat na songs that address yung mga seekers. So parang kumukunti ngayon yun. So singing of Christ's beauty to a world that needs romance with God. So yun yung harana. So how would we sing songs talking about our experiences? Sa Psalms, ang dami niyan. Those are songs. And they talk about the beauty of the Lord, and it sings to nations. So yan, pasyon. I don't know kung naabutan niyo pa tong pasyon. Marami siguro dito ang hindi na sa Catholic background. But pasyon is during the Holy Week. Medyo may mga nasaksihan ako. Wala kasi dito sa Ifugao to. Hindi ginagawa to. Pero nasaksihan ko sa Manila itong pasyon, na during the Holy Week, gumagamit sila dun sa boarding house namin noon sa baba. Gumagamit sila ng videoke. And then they sing itong narratives. They sing itong narratives na talking about parang ikinekwento niya yung kinekwento niya yung mga pangyayari sa towards the crucifixion of the Lord. So ayan, parang nakakaantok pakinggan kasi ang lungkot na kanta. So ang pinaka-focus nito ay yung paghihirap ni Kristo. Meron pa yung isang part na tawa kami ng tawa sa boarding house. Kasi may part doon kasi na yung tumakbo si Peter. Tapos yung pasyon sa Tagalog, may nakasulat na kinanta nila doon Pedro, ikaw ba ay nababakla? Bigla kaming nagtawanan Saan nanggaling yun? Pedro, ikaw ba ay nababakla? Sa Old Tagalog pala, yung word na bakla ay duwag. Yun yung sa Old Tagalog. Ikaw ba ay naduduwag? So they used to describe itong mga gay people na duwag because they are in a hidden closet, parang ganon. So yun yung perspective na pinoportray doon. Ikaw ba ay naduduwag? Yun pala yung ibig sabihin nun. Siyempre, sa modern thinking, ang alam nating bakla yung naglaladlad. So natawa kami doon. But it talks about the suffering of the Lord. So itong pasyon, itong kulturang ito, it means in our talk yung mga suffering ng Panginoon. Di ba may nabanggit ko dito? Yung the beauty of the sacrificial beauty. Let's talk about this. Kasi kaninang Holy Communion Sunday, I talk about that. So of course,
beauty of the Lord na naman yung sinasabi kanina, hindi ako nakatuon masyado sa paghihirap ng Panginoon, but hindi mo maiwasan yun when you talk about the bread and the blood. So we talk about the sacrifice. Aantig yun eh. Aantig ng tao pag alam nyo nung create ni Mel Gibson yung movie na The Passion of the Christ, which is very related dito sa passion. The Passion of the Christ kasi, ininanarrate niya yung pagsihirap ng Panginoong Hesus. So, yun yung napaka-controversial na movie noong ginawa ni Mel Gibson yun. Actually, sa mga sinihan, may mga sumisigaw doon. Stop it, shut it off. Sumisigaw sila na ayaw nilang kwan. Grabe. Very vivid yung description ni Mel Gibson sa pagpapahirap kay Kristo. And marami ang hindi nila kayang panoorin kasi too violent. Pero maraming tao ang naantig na visualize nila yung suffering of the Lord. And sometimes ang dali na lang i-shift yung that's what He did for us. That's what He did for us. Hindi na nabivisualize ng tao kasi yung cross kwintas sa kaaritos na lang ngayon. But praise God for that movie na nag-portray ulit ng picture na yun. So yan, sometimes in our message, let us be vivid. I-describe natin itong mga to and yun minsan na-emphasize natin yung grace of God. He did all of those for us. Fiesta. This is not Pastor Dennis. Pastor Dennis is fiesta. Fiesta worship. Celebration. Nawawala na rin ang alam natin sa fiesta pagkain eh. But the concept of fiesta is celebration. We are celebrating something. So celebrate Jesus is the true reason for the celebration. So sa mga celebrations natin sa mga church. For example, sa Sunday, we would be celebrating sa church yung Love Sunday. So of course, magsisintro ka doon, though ang focus namin is the family love. But we love because He first loved us. So we celebrate the love of God na pinapasa niya sa atin. So yan, celebrating the fiesta, celebrating the love of God. So yan. Bayanihan praise. So bayanihan praise. Paano naman ito? Yung pakikipagtulungan natin, dinidemonstrate natin yung kagandahan ng community natin sa pagkakaisa natin, sa pagtutulungan natin. So ayan. Bayanihan praise. So, sa pamamagitan ng bayanihan, nai-demonstrate natin yung kagandahan ng ating Panginoon sa ating community. And dambana. Wala na tong dambana ngayon. Hindi kagaya noon na ang bawat pamilya may altar sa kanilang bahay. Noong nawala na ang Catholicism, lalo na sa atin na hindi Catholic culture, walang mga altar yung bahay natin. So, ayan. But napakaganda rin ito. The altar or focus. So, minsan karamihan ng altar nilalagay nila sa hagdan. Malapit sa hagdan. Para pagpasok mo sa bahay, yun yung bungad mo. So, that is centralizing. Ang design kasi nun, yung altar, pag bungad mo, yun lagi yung kita mo. Mapapansin mo yan sa mga ancient houses. Para yung pagbungad sa bahay, it focuses you agad sa Panginoon. So, I am not talking about yung mga design ng bahay natin. But how can we make Jesus as the center? Making Jesus as the center of our devotion sa ating mga pamumuhay. So, how can we make Jesus the the pinaka-center ng ating pamilya, ating community, ating church, ganun. So, yan yung mga concept na mga old culture natin na titingnan natin. So, harana, in our songs, let's talk about the beauty of the Lord. Let's describe or highlight the sacrifices of the Lord. So, I think medyo sa atin na mga preachers, pwede ito. Sa ating mga celebration, we celebrate Jesus. So, of course, ginagawa natin tong Christmas celebration. So, yan.
Bayanihan, yung pagtutulungan natin, we demonstrate in our community. So yan. And then dambana, make Jesus central. So yan. Sige, tapusin na lang natin ito. I think this is the end of the practical worship that fuels evangelism. Practical worship that fuels evangelism. Anong niya dito? Corporate worship services that display Christ's beauty. Paano natin gagawin ito sa mga misa natin, Sa ating mga preaching, magtuon tayo dito, expository messages that unveil Christ in all Scripture. So lalo na sa ating mga preacher, ito yung ginawa ko kanina sa church. Kasi in practical thinking, sabi ko Holy Communion ngayon. How could I bring back the meditation of people to what the Lord Jesus Christ did for us? So yan. And at the same time, how can I describe in an unconventional manner? Kasi sa mga bata, pag nagtuturo kami, alam na namin yan, ma'am. Alam na namin yan, ma'am. So, yun yung iniisip ko na minsan sa presentation natin, how would it become attractive? So ang ginawa ko kanina, I am trying to explain what Christ did on the cross by using an Old Testament picture. And I used the story of Ruth. The story of Ruth. So, ano bang ibig sabihin? Bakit inaalala natin yung saro, yung tinapay, yung cross? Bakit naalala natin to? Ano bang ibig sabihin ng mga to? So, and then I talk about the kinsman redeemer, the concept of kinsman redeemer. What Christ did on the cross na sinisimbolize ng ating pagsasaluhan ngayon na tinapay at kupa, actually, Jesus Christ being a kinsman redeemer to us. Naging kinsman redeemer tayo. Paano naman yan, Pastor? Ano yung kinsman redeemer? So, tumalon ako sa root. In-explain ko yung concept ng kinsman redeemer. And actually, Jesus Christ became our kinsman. May matatlong qualification yung kinsman redeemer in the Old Testament. It should be a kinsman. Dapat kabagyan, kamag-anak. And then, he should be willing and he should be able. Yun yung tatlong qualification. At ang Panginoon Jesus, that's why the Word became flesh and dwelt among us para maging tao siya at maging kamag-anak natin siyang mankind. So of course, so he became a kinsman to mankind. So he became flesh and dwelt among us. So he became a kinsman to mankind. And then pangalawa, he is willing. He is willing. He laid his life for us. He gave it. Actually, not my will, but your will be done. Daming verses diyan. No one can take my life from me. I give it. He is willing. He willingly lay down his life. And then he is able. How come he is able? He is sinless. Kaya ini-emphasize sa Bible yan. He is sinless, kaya kaya niyang tubusin tayo mula sa kasalanan. So, he is righteous. So, kaya niya tayong bayaran sa ating kasamaan. And then yung dugo niya, he is able to buy us back from the slavery of sin, the slavery. So, yung willing, nasa kanya yung tatlong qualification sa Old Testament ng kinsman redeemer. So, and then I shifted to the communion ulit. So, that is the beauty of the Lord na He wants us to be restored. He restored our spiritual inheritance. Now we have the Holy Spirit. We are part of God again. And then, daming ni-restore niya. Yung buhay natin, may hope and future na. And yan, daming kwan. So, preaching. Expository messages. Let us expose or expound who the Lord Jesus Christ. From all scriptures, Old and New Testament, all scriptures are written about me, sabi ni Jesus Christ. So, ayan. Sa mga songs naman, sa mga worship leaders, so, ayan, si Pastor Dennis is dual. He is a preaching musician. Sister Rodeline, you are a singing musician. So, singing ka. So, sa lyric, tingnan natin yung music natin na lyrics rich with Christ-centered theology.
Minsan nakakalungkot ang mga kanta natin ngayon, ang mga worship songs natin. May 3 hallelujah lang tapos 5 amen, worship song na. Ni wala namang kinommunicate. parang parang yun yung sabi nila ngayon eh. Lagyan mo lang raw ng magandang melody, lagyan mo na 5 hallelujah at amen, kanta na. So ayan. So kaya maraming gustong-gusto yung mga hymns. Kasi actually it communicates a message. So ayan, melodies that stir affection. So ayan, to the musician, ito yung gawin natin. So sa church sa CWC, we don't talk about ito. Hindi nila tinatanong kung anong message ko, anong sermon ko, and hindi ko rin tinatanong kung anong kanta nila. Though sometimes nagre-request ako ng song kung may gusto akong ipakanta sa kanila. Noon kasi, nagtatanong sila, Pastor, anong message mo or anong mga kakantahin namin? So, in-explain ko sa kanila, alam nyo, sabi ko, sa Bible, 66 books yan. 66 books. Kaming mga pastor, sabi ko, nananalangin kami, hindi rin namin alam kung anong message namin agad. And we are praying, we are seeking the presence of the Holy Spirit, we are seeking His will, kung anong gusto niyang i-communicate namin sa congregation. And then once na nakuha namin yung direction ng will ng Panginoon on that message, we preach it faithfully. Or we preach it with faith na we put the faith na ito yung kagustuhan ng Panginoon. You follow that pattern. Sa dami ng kanta, manalangin rin kayo sa Holy Spirit. Tanungin nyo rin sa Kanya kung ano yung mga gusto niyang kantahin ninyo. And then kung may na-impress sa puso nyong mga kanta, you sing it with faith na yun yung nililid ng Panginoon na kanta. And then that's my orientation sa MCWC. And then from that on, natutuwa ako na parang nakukuha rin namin yung flow. Ang dami, every Sunday na ganyan, we don't talk. But my message and their song, they meet together, they support each other. They support each other. Talagang naggaganunan yung kanta na parang minsan nga na-amaze ako sa ginagawa ng Panginoon. Actually, pagkasama ko si Pastor Dennis at nagsasalita ako sa harap, kabisado na ni Pastor Dennis, nananalangin na yan, naghahanap-hanap na kung anong kanta. Alam na ni Pastor Dennis na pag tumingin ako sa kanya, paglilidin ko siya ng kanta. So, naalimtak ni Pastor Dennis. So, that is his giftings. So, in the song, asking na rin siya sa Holy Spirit. Kasi in the message, I'm asking rin kung anong direksyon. So, ayan. Kaya ako, napakadaling mag-minister sa akin. Pag nasa tabi si Pastor Dennis, pag tiningnan mo, alam ko na, handa rin yan eh. So, yun. Ganon yung lagi kami magkasama kasi. So, yun. Nagka-kwan na yung style. So, music, napakahalaga niyan because you are all ministering in the service. So, yan. Hindi lang si pastor ang nagmi-minister. Sacraments. Sa Catholic, there are 7 sacraments. But sa atin, 2 lang yung sacrament. Ang sacrament are those traditions na in-establish ng Panginoon. These are the channels of His blessings, as sinasabi sa description. Sacraments, ang meron sa atin is baptism and communion. So, tingnan natin na ma-expound natin ang gospel sa pamamagitan ng mga to. Actually, ang ganda. Pag Holy Communion Sunday, I always shift to evangelistic mode. Sa baptism, once a year lang kasi ang baptism. But of course, we talk about the sacrifices of God for us to be saved. Testimonies. I-try ninyo na magtoka ng mga magte-testimony. Pero ang mga testimony nila hindi yung mga natanggap nilang pera, hindi may mga material blessing kasi sa church puro ganito na lang ang pinag-uusapan eh. May ginawa kami sa church noon na itinoka namin sa mga tao na what they testify is how were they saved? Bakit nila tinanggap ang Panginoon? Paano yung journey nila towards salvation? So 'yun. So, para pwedeng gawin natin sa worship services. Personal habits.
na nakaka-increase ng ating affection sa Panginoon. So, gospel meditation, we meditate on it, yung mga meaning niya sa buhay natin. So, yan, more meditation. Beholding practices, intentional focus on Christ's attributes. So, paano ako magiging Christ-like? Be intentional. So, prayer of adoration. Hindi mo naman ma-worship ang Panginoon kung anong i-worship mo? Kung hindi mo so, kaya minsan maraming worshiper na hallelujah lang ang sinasabi nila kasi hindi nila alam kung anong sabihin. Wala silang revelation tungkol sa Lord. Kaya sinasabi ko sa worship team na minsan na practice nyo yung ibigkas nyo yung pagpuri nyo sa Panginoon. Pansin nyo yan puro hallelujah, praise the Lord na lang ang sinasabi ng tao. Kasi walang masabi. Bigkasin mo yung papuri mo. Bigkasin mo yung papuri mo. So, ayan. So, yung iba, nagsishift na sa speaking in tongues. Agad. Unknown. Kahit ikaw, hindi mo alam yung pinagsasasabi mo. So, ayan. But, sana, sa prayers natin, we know what we adore of the Lord. Okay? Scripture reading with Christ focus. So, I always do this. Hinahanap ko si Jesus Christ on the Old Testament sa mga scriptures. So, ayan. Community worship practices that build witness. So, shared meals with gospel and conversation. Ang hirap nito. Kasi pag nagsalo-salo tayo, ang pinag-uusapan na natin yung ulam. Hirap nito. I think mahirap ito. Shared meals with gospel conversation. Kung ano-anong pinagkikwentuhan na natin So, mahirap sa Pilipino ata to. Sa Koreano, pinag-uusapan nila yung nutrina ng pagkain. Service as worship. So, ayan. Practical acts that display Christ's love. We serve to each other. Celebration conversation. So, making much of Jesus' saving word. So, yun. Yung pakikipagkwentuhan natin. And prayer for the lost. So, we do this sa prayer meetings. Corporate intercession. So, we pray for our unsaved loved ones. Yan. Sa prayer meeting, laging nababanggit yan yung mga hindi pa ligtas na mga kamag-anak. Okay? Maybe you reflect on here. Sa Isaiah pattern, nasaan ka na? Nasaan ka kaya dito? So, are you beholding the Lord? Nasa realization ba ng kung gaano ka hindi kaaya-aya sa harapan niya? Nasa process na ba ng pag-purify? Or nasa process ka na ng pagbo-volunteer? So, ayan. So, we pray. Or kailangan mo ba ng fresh vision of God's beauty? Kailangan ba natin ito? So, ayan. How could your church better leverage Filipino worship culture for evangelism? So, ayan. So, ito mga to kasi, principles. Principles yung kinukuha natin sa mga harana, pasyon, and dambana. And you design programs based on those principles. What's one worship practice you could develop to increase your affection for Christ? So, ayan. Anong pwede mong gawin? So, ayan. May mga examples tayo dito. So, mag-meditate tayo sa mga ito. And yan yung lesson natin ngayong gabi. And sabi ko nga, hindi natin matatapos. We need one more session. I hope one more session para matapos natin ito. And then magtutuloy na lang tayo after, magpanibago tayong subject after ng pagkagaling sa Hong Kong. So, ayan, that's the lesson for this evening. May mga reflection rin kayo, realizations, or maiisip na ideas kung paano natin mapapasigla ang ating evangelism. So, ayan the focus here is that unveiling the beauty of the Lord Jesus Christ. Yun yung pinaka-sentro ng evangelism natin. It's the Lord Jesus Christ pa rin. Okay, so ayan, wala kayong reflection. So kung wala, we will close in prayer or you can put it in the chat group. Sige, manalangin tayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat Lord sa kabutihan ninyo.
Lord, we were drawn to you because you revealed yourself to us. Pinakita ninyo ang kabutihan ninyo. Na-realize namin, Lord, ang kagandahan ninyo, ang grace ninyo, ang pagpapala ninyo, Lord, and it draws us to you. Lord, tulungan mo kami, Lord, na convey rin yung mga nasaksihan namin, that we become witnesses. Hindi lang nagsasalita ng kung anong nabasa namin, but we should communicate, Lord, yung mga na-witnessan namin, yung mga experiences namin. Give us more encounters with you para, Lord, marami kaming ikwento sa mga tao na first-hand experiences namin, hindi lang mga nababasa namin. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. I don't know kung ano ang mga susunod na araw-araw, mga pangyayari sa mga susunod na araw. Pero Lord, kung may mga makatagpo kaming mga tao, Lord, may our life, our testimonies, our experiences, help them, Lord, navigate towards you. Tulungan mo kami, Lord, na maging mga signpost na tumuturo kung saan ang direksyon patungo sa iyo. Bless mo ang aming mga buhay. Transform mo kami, Lord, para mas maging maliwanag kami. Bigyan mo kami ng mas malalim na kaunawaan kung sino ka. At Lord, gusto ka naming ma-experience ng mas malalim pa. Lord, gamitin mo kami, Lord. You send us. Kagaya ni Isaiah. Reveal yourself to us para alam namin ang i-describe namin, ikwekwento namin sa iba. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin kahit sa pamamahinga namin ngayong gabi. Ikaw ang pumasa amin at ibalik mo ang aming kalakasan para sa mga gawain na naman namin bukas. Bless mo rin, Lord, yung mga kasamaan namin na susubaybay sa recorded version. Ikaw rin, Lord, ang mangusap sa kanila. Maraming salamat. Itong hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good night, everyone. Amen. Good night, Pastor. Thank you so much. Amen. Good night, God Pastor. bless. Bless po. Bye. Good night po. Night. Good night. Good.